Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We continue reading the Diary of Saint Faustina, and on diary entry number 1230. O day of eternity, O day so long desired. With thirst and longing my eyes search you out. Soon love will tear the veil asunder, and you will be my salvation. O day most beautiful, moment incomparable, when for the first time I shall see my God, the bridegroom of my soul and Lord of lords, and fear will not restrain my soul. O day most solemn, O day of brightness, when the soul will know God in His omnipotence and drown totally in His love, knowing the miseries of exile are over. O happy day, O blessed day, when my heart will burn for you with fire eternal. For even now I feel your presence, though through the veil. Through life and death, O Jesus, you are my rapture and delight. O day of which I dreamed through all my life, waiting long for you, O God. For it is you alone whom I desire. You are the one and only of my heart. All else is not. O day of delight, day of eternal bliss, God of great majesty, my beloved spouse, you know that nothing will satisfy a virgin heart. On your tender heart, I rest my brow. O araw ng kawalang hanggan, O araw na matagal nang hinihintay, may uhaw at pananabik kang hinahanap ng aking mga mata. Malapit nang hawiin ng pag-ibig ang tabing, at ikaw ang aking magiging kaligtasan, kaluluwa. O araw na pinakamaganda, sandali na walang kapantay, na sa unang pagkakataon ay makita ko ang aking Diyos, ang kasintahan ng aking kaluluwa at Panginoon ng mga Panginoon, at hindi mapipigilan ng takot ang aking kaluluwa. O araw na pinakataimtim, O araw ng ningning, na makikilala na ng kaluluwa ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, at lubusang malulunod sa kanyang pag-ibig. Dahil ang paghihirap ng pagpapatapon ay tapos na. O maligayang araw, O mapalad na araw, kapag ang aking puso ay mag-alab para sa iyo ng apoy na walang hanggan, sapagkat kahit ngayon ay nararamdaman ko ang iyong presensya, bagamat sa pamamagitan ng tabing, sa pamamagitan ng buhay at kamatayan, O Jesus, ikaw ang aking hatol at kaluguran. O araw na pinangarap ko sa buong buhay ko, matagal na kitang hinihintay, O Diyos ko, sapagkat ikaw lamang ang aking nananais, ikaw lamang sa puso ko, lahat ng iba ay wala na. O araw ng kagalakan, araw ng walang hanggang kaligayahan, Diyos ng dakilang kamahalan, mahal kong esposo, alam mong walang makapagpapasaya sa isang birheng puso, sa iyong magiliw na puso ay ipinapahinga ko ang aking noo. This is a poem about death. Almost a year before Faustina died, she wrote this poem. Kita mo yung pananabik talaga niya na makita ang ating Panginoon. And that would be the day of her leaving this prison. Sabi nga niya, no, ito yung piitan. Ang mundo ay isang piitan para sa ating lahat. Tayo itinapon. We are on exile here on earth. So sa day o araw na iyon, yun na yung kanyang paglaya. Ibig sabihin, sa description ni Faustina, death is actually a day of liberation, a day of feasting, a day of jubilation. Kasi yun nga, no, makakalaya na tayo mula sa sufferings, all the pains,
all that was here on earth. Bagamat masaya din dito sa lupa, pero mas masaya sa kabila. There is no more pain, there is no more worries and troubles. All in bliss, peace, love, and mercy. Kapiling ang Panginoon. So, sinong hindi maghahangad nun? Kaya lang, ang mga bagay na yun, bagamat maganda ang description, marami sa ating mga kapatid ay takot harapin. Marami sa atin ay hindi pa handa. Yun ang dahilan kung bakit ayaw pag-usapan ng kamatayan. Alam niyo, whenever I would talk about death, yung mga kausap ko ay really not happy about it. No? The last time I talk about it, noong namatay yung asawa ng aking isang kaibigan, sinabi ko sa mga kasama ko, yung mga malalapit na kaibigan, ano, pag namatay ako, ganito ang gusto ko. No? Sort of habilin ba? They said it was very untimely na pag-usapan. Pero sabi ko, bakit untimely? Eh, may namatay nga eh, no? Napakaganda na. Kapag pinakinggan mo ang homily ng Paris sa lahat ng mga funeral masses, it is all about death, no? Eh di sana yung pare hindi na lang mag-homily about death kung hindi magandang pag-usapan ng kamatayan sa oras na yon. But one thing is sure, talagang marami sa ating mga kapatid ay hindi pa handa na pag-usapan ang kamatayan simply because they are not yet ready to face the Lord. Sa bahagi ni Faustina, she is very much ready. Ang dami na kasi niya nagawa eh, no? Tapos detached siya even to her family, to loved ones, to anything here on earth. Detached. That is why it is very easy for her to say or to proclaim death or to talk about it. But for most of us, kasi tayo ay deeply attached, no? Meron tayong attachment unang-una sa pamilya natin. We do not want to leave our family. Bakit, no? Kasi maybe because of love, maybe because tingin natin hindi pa sila ready on their own. No? Marami tayong reasons. But attachment is always not good. No? Dahil yung attachment na yan, yun yung nag-hold sa atin eh. Yun yung humahawak sa atin para pigilan tayo sa mga bagay na magpapalaya sa atin. That even, for example, something that we possess, a car, a house, a jewelry, or kahit yung isang bagay na tingin mo ay may sentimental value, isang ordinaryong bagay, isang unan, no? Isang card or whatever it is. Nahirap-hirap kang i-let go because of your attachment. At yung attachment na yun ay nagpapahirap sa atin. It will always cause us suffering. Kapag tayo ay kumapit sa isang bagay ng sobrang kapit na hindi natin kayang bumitaw, it will always lead us to suffering. Hindi ka makabitaw po kasi, no? So, halimbawa, ang anak mo ay hindi mo mapitawan, hindi mo pa siya mapakawalan, no? Takot ka na sumuong siya sa kanyang sarili or on his or her own. Gusto mo palagi nandyan ka, eh paano siya matututo if you would not allow him to go on his own? Kung halimbawa, hindi mo maiwan-iwan ang iyong trabaho, iyong negosyo sapagkat tingin mo pag umalis ka dito ay babagsak ito. Na parang tingin mo ikaw ay indispensable. Anything that you cling, no, na kumakapit ka, humahawak ka, will always bring you suffering. Hindi man sinabi na bitawan talaga, no? But the point is, you have to be ready to let things go. All attachments, bitawan natin lahat. I mean all. Even our loved ones. Kasi nga, everything here on earth is not permanent. Lahat magwawakas, lahat mawawala. Eh, mas mahirap yung kapag nawala ang isang bagay na hindi ka handa.
Halimbawa, namatay nga yung asawa mo, namatay ang anak mo, and you're not ready. Masakit, yes. But you should not prolong your suffering. Ibig sabihin, the grieving stage hanggat maaari sa mabilis na paraan ay makagraduate ka dun sa grieving stage kasi yung death again is a way of salvation. It is a way of being free from this prison. Sino bang bilanggo ang hindi matutuwa na makalaya? Diba? So, ikumpara mo yung sarili mo para nasa kulungan. Ang pinakamimiti mo ay ang kalayaan. But there is one prisoner who would not want to be free. And I think this is true. No? Isang mahirap na tao, halimbawa, nakulong. Sa loob, may pagkain siya araw-araw. Sa labas, wala siyang makakain. So everything, kung naman meron doon sa loob, masaya na siya. Kasi nga, doon sa loob na yun, bagamat siya bilanggo, may nakakain siya. Sa labas, wala. So yun yung taong takot lumaya. And that attachment, no, ay magpapahirap pa rin sa kanya. Meron din mga kaluluwa na talagang hindi makalaya-laya. Patay na, no? Hindi pa rin makaalis kasi nga may attachment, hindi mahiwa-hiwalayan, hindi makabitaw-bitaw. Katulad ng isang magnanakaw, darating yan, hindi natin alam kung kailan. Sa ngayon, di natin alam. Pero pag malapit ka na, you know your day is coming. Malapit ka na. Your soul knows it. Ipararamdam ng kaluluwa sa'yo. O malapit na tayo ha, malapit na tayong umalis. Ipararamdam yan. At kahit hindi mo nararamdaman, 100% sure about it, you will have an inkling, no? You will have the hunch, you will have the feeling. Parang malapit na. Parang ganun, no? The Lord will tell you. And on that moment na kinatatakutan mo, yung proseso, makikita mo. At that end, no? Magkakaroon ka ng realization. So kung kahit takot ka, and people around you will be praying for you, hinahatid ka ng maayos. That is the best way for us to send off, yung sending off ng ating mga mahal sa buhay to the other side. Panalangin, prayers, instead of crying and crying and crying. Of course, there's a time to cry, but make sure you are praying fervently for the soul. Isang paraan ito ng sending off. That is the light. Yun yung pinakakandila mo. Yung liwanag na ipadadala at ipababaon mo sa isang mahal sa buhay na patawid. Pababaonan mo siya ng liwanag para hindi siya maligaw. Kasi maaring madilim talaga. Madilim man naging buhay niya. No? Pero kailangan niya ng liwanag, and our prayers will dispel all the darkness that the soul is facing at that very moment. Yung liwanag ng ating panalangin, magbibigay sa kanya ng kaluguran. Ganito pala, no? So that when that soul is really fearful at that very moment, na kahit yung takot niya ay napapalitan ng lakas ng loob, ng tiwala, no? So nadidispel even the darkness of fear. Again, ang isang pinakamagandang sandata na mayroon tayong mga deboto ng banal na awa ay ang pagdarasal ng Divine Mercy Chaplet. Over and over again sa isang kapatid na mamamayapa. No, yung chaplet natin, napakabisa niyan. Isang liwanag na ibinigay sa atin ng Divine Mercy para hindi tayo matakot on the day of our release from this prison. And today, by the way, is the feast of the Assumption. Ito yung pag-aakyat sa langit. Pag-aakyat kasi si Jesus nakaakyat siya on His own, ascending on His own ascension. But the Blessed Virgin Mary, siya ay inaakyat, body and soul. Isang dogma ng ating pananampalatayang Katoliko. And today is Holy Day of Obligation.
Katulad ng ating mahal na Birheng Maria na iniakyat sa langit. Tayo gayon din, iaakyat din tayo sa langit, gagabayan tayo ng mga anghel, at kagaya ng pangako ng Divine Mercy, siya mismo ang susundo sa atin. No, siya mismo, naghanda na siya ng lugar para sa atin sa langit. Siya mismo ang mag-ahatid sa atin sa ating hantungan, sa isang napakagandang hantungan. Iaakyat din tayo. We will also be assumed. No? Magkakaroon din tayo ng assumption, no, sa tulong ng ating Panginoong Yesus at ng kanyang mga anghel.